Good day, believers. Naranasan mo na bang ma-denied o ikaw ang nang-denied? Ilang beses mo na ba itinako ang Diyos? Ilang beses ka na bang nagsinungaling kaysa magsabi ng totoo? Ilang beses ka na bang gumawa na mali kaysa gawin ang tama? Ilang beses ka na bang magpaasa at hindi tumupad sa pangako? Si Pedro man ay 3 beses itinatwa ang Panginoon, ngunit siya nagpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos at siya'y pinatawad. Balik ka na sa Diyos, hinihintay ka niya. Ang Juan Kapitulo 13 versikulo 38 ay nagsasaad. Pagkatapos ay sumagot si Jesus, "Talaga bang ibibigay mo ang iyong buhay para sa akin?" Katotohanan sinasabi ko sa iyo, bago tumilaok ang manok, itatatwa mo ako ng 3 beses. Ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking salaysay kung saan nakikipag-usap si Jesus sa kanyang mga disipulo sa huling hapunan. Sa Juan Kapitulo 13, hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga disipulo na nagpapakita ng pagpapakumbaba at pagiging alipin. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang pagkakanulo ni Judas at nagbigay ng bagong utos na magmahalan sa isa't isa. Si Pedro, sa kanyang katapangan, ay nagpahayag na ibibigay niya ang kanyang buhay para kay Jesus. Pumugon si Jesus sa verse na ito tungkol sa nalalapit na pagtanggi ni Pedro. Una, kilalanin ang ating kahinaan. Isaias Kapitulo 40 versikulo 6-8. Sabi ng isang boses, "Umiyak ka." At sinabi ko, "Ano ang iiyak ko?" Ang lahat ng tao ay parang damo at ang lahat ng kanilang katapatan ay gaya ng mga bulaklak sa parang. Ang damo ay nalalante at ang mga bulaklak ay nalalagas dahil ang hininga ng Panginoon ay humihip sa kanila. Tiyak na damo ang mga tao. Ang damo ay nalalante at ang mga bulaklak ay nalalagas, ngunit ang salita ng ating Diyos ay nananatili magpakailanman. Kilalanin ang iyong sariling mga kahinaan at limitasyon. Ang pagkilalang ito ay maaaring humantong sa higit na pag-asa sa Diyos at pagpapakumbaba sa iyong paglalakad sa pananampalataya. Pangalawa, maghanda para sa mga pagsubok. Santiago Kapitulo 1 versikulo 2-4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Unawain na darating ang mga pagsubok at hamon. Palakasin ang iyong pananampalataya at pagpapasya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pagtitiwala sa banal na espiritu. Pangatlo, pagsisisi at kapatawaran. Lukas Kapitulo 7 versikulo 18-19. Wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Kahalip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Muli mo kaming kaahawaan. Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Kapag nabigo ka, tandaan na si Jesus ay nag-aalok ng kapatawaran at pagpapanumbalik. Lumingon sa kanya sa pagsisisi at hayaan ang kanyang biyaya na ibalik at palakasin ka. Pang-apat, magtiwala sa Diyos. Isaias Kapitulo 55 versikulo 8-9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay hindi aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga iniisip kaysa sa iyong mga iniisip. Maging aliw sa pagkaalam na alam ng Diyos ang lahat ng bagay, kabilang ang iyong mga pagkabigo at paghihirap. Ang kanyang mga plano ay hindi napipigilan ng ating mga pagkukulang at magagamit niya maging ang ating mga kabiguan para sa kanyang kaluwalhatian.